Put on makeup. You're already too pretty. Boys can't like you. You're just for Dodie. Napatingin ako sa isa sa mga kambal ko na nakasimangod habang pinapanood ako mag-ayos. This little man is a bit possessive. Okay. Saad ko matapos mag-apply ng lipstick sa aking mga labi. Humarap ako dito. I am wearing a simple black below the knee dress na tinernuhan ko ng 2 inches black heels. Hiniyaan ko na lang na nakalugay ang may kahabaan at tuwid na buho ko. Mommy, can I go with you? Nakapout na tanong ni Ryle habang nagmamakaawang nakatingin sa akin. He looks cute. Tila nagmamakaawa ito na isama ko siya pero hindi pwede. I'm sorry baby, but kids are not allowed there. Malumanay na sagot ko kay Ryle. Mommy, how about me? I am older than him. Hyper naman na bungad ni Ryan mula sa pintuan. Nagtatatalon-talon pa ito habang yakap-yakapan nito ang malaking stuffed toy na iniregalo ko sa kanya noong nakaraang birthday nila. You are just 15 minutes older than him, Ryan. Naiiling pero nakangiting saad ko kay Ryan. Napalabi naman ito sa sinabi ko. Ryan always loves bragging that he is older than Ryle. Will you back early? Muling tanong ni Ryla. Sa kambal, ito ang tila seryosong-seryoso palagi. May pinagmanahan ito ng ugali pero sigurado akong hindi sa akin. I will. Wala naman talaga akong balak na magpagabi ng husto dahil alam ko magtatanong ang mga ito bukas kung anong oras ba ako umuwi. Dahil ko pa ang may strict parents dahil sa kambal. Inaalam kasi ng mga ito bawat galaw ko. No boys? It is more of a reminder than a question from Ryla. No boys. I said, raising my right hand as a pledge. Lumapit ako sa kambal na parehong nakaupo sa kama habang pinapanood ako. Mommy will go out with your Tita Margarita, but it doesn't mean that the two of you will sleep late because I am not around. Remember, if you want to grow fast, dapat hindi nagpupuyat. Sabay namang tumango ang kambal sa akin kahit halatang labag sa loob nila dahil tahimik pa rin ang mga ito. Okay, kiss na kay Mommy. They kissed my cheeks and hugged my neck at para bang ayaw akong pakawalan. Naglalambing ang mga ito pero nakapangako na ako kay Margarita na sasama dito lumabas ngayong gabi to chill out. Kulang na lang ay tutukan ako ng kutsilyo noon para lang sumama ako sa kanya. Hindi na ako nakatanggi. Isa pa birthday nito kaya pinagbigyan ko na. Idagdag pang madalang lang namang magyayang lumabas si Margarita dahil alam nitong hindi ko pwedeng basta-basta na lang iiwanan ng kambal. Don't worry kids, mabilis lang si Mama. Pagkatapos ay iginiya ko na ang kambal upang mahiga sa kama. Ryan even gave me a puppy looks habang pinapatulog ko ang mga ito. Mahilig kasi itong maglaro ng gadget kaya madalas kapag wala ako'y nagbababad ito pero nakikinig naman kapag sinabihan ko na bawal. Yun nga lang nakakalusot minsan. Inihabilin ko ang kambal kay Norman na siyang nagbabantay sa dalawa kapag wala ako bago tuluyang lumabas ng kwarto. Ang tagal mo. Bungad sa akin ni Margarita nang maabutan ko itong naghihintay sa akin sa sala. Prenteng nakaupo ito habang tila lukot na ang mukha. Halatang inip na. Nakasuot ito ng red mini dress spaghetti straps. Sobrang sexy nito sa suot na damit. Pakiramdam ko nga kapag tumuwa dito ng konti ay makikita na ang lahat-lahat dito. Pero sanay na ako sa sexy na pananamit nito kaya hindi ko na lang pinansin pa. Isa pa birthday nito kaya ayoko maging KJ. It's her fashion at bagay naman dito. Hindi naman masagwang tingnan dahil magaling itong magdala. Alam mo naman yung kambal, kailangan mo nang pakausapan. Paliwanag ko at lumapit dito. Tulog na ba? Tumango lang ako bilang sagot. Okay, tara na. Almost 8 na. Yaya nito at tumayo na. Nauna na itong lumakad palabas ng bahay kaya sumunod na lang ako. Wala naman itong kotse kaya ang second hand na Kia Picanto ko ang sasakyan namin. Hindi naman halatang second hand ang mumurahing kotse ko dahil alagang-alaga ko ito. Hanggang 10 to 11 p.m. lang tayo. Saad ko nang magsimula ng magmaneho. Excuse me? Nakataas ang kilay nito habang mata rin nakatingin sa akin nang lingunin ko siya. Hindi na tayo teenager na may curfew. Saka Sabado naman bukas kaya okay lang na magpuyat. Minsan lang to kaya huwag kang killjoy. Isa pa tandaan mo, birthday ko, kaya pagbigyan mo na ako.
Nagmamakaawang wika nito ngunit hindi ako sang-ayon sa gusto nito. Magbabar kami pero hindi pa magwawalwal ng gusto. Mahirap nang magpakalasing sa panahon ngayon. Marami ng taong mapagsamantala sa kapwa nila, lalo na kapag may alak ng laman ng utak. Isa pa, may mga anak ako naghihintay sa pag-uwi ko. Paalala lang, may mga anak ako kaya kahit Sabado bukas, busy pa din ako. Depensa ko habang sa daan nakatutok ang tingin. Alam ko, kung may huwarang ina, award, siguro, sure ako na iuwi mo na. Pero kaya nga rarampa tayo ngayong gabi para humanap ng tatay ng cute kong mga inaanak? Nakangising saad nito na ikinailing-iling ko ng husto. Minsan talaga tagilid ang utak nito. Pinanlakihan ko ito ng mga mata. Tantanan mo ko, hindi ko kailangang humanap ng magiging ama ng mga anak ko. Isa pa hindi ko kailangan na lalaki sa buhay ko. Sapat na ang kambal. Seryosong saad ko habang patuloy pa rin nagmamaneho. Kaya nga ako napadpad sa San Antonio dahil nagtatago ako sa mga lalaki naging dahilan ng pagdurusa at kasalanan ko. Natuto na ako at hindi na ulit magpapakatanga. Kaya kong buhayin mag-isang anak ko. Hindi ko kailangan ng lalaki magiging sakit lang sa ulo sa huli. Hindi ka naghahanap ng ama para sa mga anak mo? Sila ba? Tanong ni Margarita na bahagya akong ikinatahimik. Basta mag-a-unwind lang tayo. Walang boy hunting na mangyayari. Pag-iba ko ng usapan na ikinasimangot nito. Ay, napaka-killjoy mo talaga. Iiling-iling pa sa Margarita na parang sinasabi na wala na akong pag-asa pang magbago. Madami ng tao nang makarating kami sa bagong bar. Bagong bukas lang ito kaya kinukuyog pa ng marami. Ganoon naman talaga sa probinsya. May mga negosyong sa una lang malakas pero kapag magaling ka namang mag-manage, talagang papatok. Sabay kami pumasok ni Margarita sa loob ng bar. Kulang na lang ay maubo ako sa iba't ibang usok na nalalanghap ko mula sa vape ng ilang customer. Hindi pa man ako nakakainom ng kahit na anong alak pero umiikot na ang paningin ko dahil sa mga nakikislapang iba't ibang kulay ng ilaw. Hindi talaga ako sanay sa mga ganitong lugar. Ito pa lang ang ikalawang beses na nagtungo ako sa bar at noong unang beses ay nung isinama ako ni Michelle. 7 taon na ang nakararaan. Hindi naman ako mahilig gumimik kahit noon pa kaya hindi ako sanay sa mga lugar na gaya nito. Nakapagsiksikan kami ni Margarita hanggang sa makarating sa front bar. "To Margarita, please." Nagpapakit na agad na saad ni Margarita sa bartender. "Let us get wasted tonight." Then she winked at me. Unang tikim ko pa lang ay napapikit na ako ng husto sa pait na nalasahan ko. Hindi talaga masarap ang alak pero nakapagtataka na marami ang gustong-gustong uminom nito. Patikim-tikim lang ang pang-inom ko dahil hindi talaga ako sanay uminom. Hindi gaya ni Margarita na ginawang tubig ang alak. Dahil pa nito ang broken-hearted kumakalaklak. Sunod-sunod ang pang-inom nito. "Hinihinay lang, hindi ka mauubusan." Saway ko dito pero inikutan lang niya ako ng mga mata. "Ano ka ba? Minsan lang to. We are here to have fun, kaya buwasan mo muna pagiging KJ mo." "Bar po ito, hindi kumbento." Nito at inabutan ako ng panibagong baso ng alak. Birthday ko ngayon kaya sasamantalahin ko na ang pag-inom ko dahil bukas, huwarang anak na naman ako. Hindi naman ako banal gaya ng iniisip nito. Baka nga mas makasalanan pa ako dito. "Huwarang anak ka naman talaga. You're a good daughter. And a good provider too." Nito at mapaklang tumawa. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ko dito. Ito kasi sumusuporta sa buong pamilya nito. May trabaho ang ama nito pero maliit lang ang kita sa pagmamaneho ng jeep kaya madalas si Margarita ang sumasalo ng lahat ng gastusin. Alam ko ang bagay ni iyon dahil madalas humihiram ito ng pera sa akin upang ipandagdag sa tuition fee ng mga kapatid nito. Minsan nga napapabayaan na nito ang sarili dahil mas inuuna ang pamilya. Kaya nangyayain ako nitong magsaya sa unang pagkakataon. Pumayag na ako dahil alam kong kinabukasan balik na naman ito sa pagiging masigasig nito. Nagtatrabaho ito sa butik na pag-aari ko at nagluluto din ng mga pang-ulam na ibinebenta nito at kung ano-ano pang pagkakakitaan ang pinagkakaabalahan nito. Raketera ito. "I am not okay, but I have to be okay. Maraming umaasa sa akin kaya kahit mahirap na, kahit pagod na ako, kailangan ko maging okay. Today is my birthday pero kaysa pagbati, sumbat pang mga naririnig ko." Hindi na nito napigilan ng mga luhang bumagsak mula sa mga mata nito. Marahan kong hinagod ang likod nito habang nakayuko itong umiiyak. Hindi ko alam kung paano pagagaanin ang nararamdaman nito. Alam kong nahihirapan ito pero wala akong magagawa. "Wala ako sa kalagayan mo pero naiintindihan kong nararamdaman mo. Basta tandaan mo,
If you need help, nandito lang ako. Kung gusto mo ng balikat na masasandalan, nandito lang ako. She suddenly hugged me. Masaya talaga ako na nakilala kita. Kahit may pagka-killjoy ka, lagi kang nandyan para sa akin. I hugged her back. Of course, I am your friend. Humiwalay ito sa pagkakayakap sa akin. Pinahid nito ang mga luha at ngumiti na parang walang nangyari. Tama na drama. Let's dance. No, ayoko. Tanggi ko habang bahagya pang iwinawagayway ang kamay ngunit hindi niya ako pinakinggan at bigla ang hinila na papunta sa dance floor. Todo sayaw si Margarita na tila ba nakawala sa hawla habang nakatayo lang naman ako sa gitna at pinapanood ito. Hindi ko talaga kayang sabayan ang pagkawaw dito minsan pero hinahayaan ko na lang siya dahil madalang lang din naman itong magsaya. Makalipas ang ilang sandali bumalik ako sa kinaupan namin kanina. Naupo na lamang ako habang sumisimsim ng alak at pinapanood itong nagsasaya sa dance floor. Hindi ko namamalaya na napaparami na rin palang inom ko. Hindi ko napansin na ilang beses nang nag-refill ang bartender sa hawak kong wine glass dahil abala ako sa pagbabantay sa kaibigan kong sumasayaw sa gitna ng dance floor. Hindi pa naman mataas ang tolerance ko sa alak. Nangiikot ko ang paningin sa buong lugar ay tila lumilindol ang paligid. Kapag tumingin naman ako sa sahig ay tila napakalalim nito. Bahagi akong ipinilig ang ulo ko upang ibalik ang aking sarili sa katinoan ngunit umiikot na talagang paningin ko. Hinanap ko si Margarita pero tila nagiging magkakamukha ang nakikita ko. Pinipilit ko pa rin na i-focus ang paningin ko pero umiikot na talagang paningin ko. Tatayo na sana ako ngunit nanlalambot ng aking mga tuhod. Munti ka na akong bumagsak sa semento at mabuti na lang ay may matitigas na brasong nakasalo sa akin. Ang bango naman. Amoy mint. Pinagsisinghot ko pa ng paulit-ulit ang naamoy ko hanggang sa tumamang ilong ko sa matigas na bagay. Kinapa ko ang nabangga ng mukha ko. Damit pero may matigas sa loob nito. Ipinasok ko ang kamay ko sa loob ng damit. Tila may mga bato-bato akong nakakapa. Marahan ko itong dinama. Nakarinig ako ng pagsinghap. You're drunk. Malamig na boss na ani na lalaki na nakasalo sa akin. No, I am not. Tanglikod umiling-iling. Inalis ko ang kamay sa loob ng damit niya. Tatayo sana ako ng tuwid pero napahawa ako sa mga braso nitong sumusuporta sa akin. Tila gusto na talagang bumigay ng mga binti ko. Then marry me. Saad nito na marahas kong ikinatingala upang tingnan ang mukha nito. Malabo na ang paningin ko pero naaaninag ko pa rin ang mala-Adonis na mukha nito. I touched his face, then giggled. Marry you? Ew? I pointed the left part of his chest while leaning to the right part. You're handsome. Why not? I woke up with a massive headaches. Parang minamartilyo ang ulo ko sa sobrang sakit. Ilang segundo ko munang itinuon ang tingin sa kisame bago ko inilibot ang aking mga mata sa paligid. Bigla ako napakunot ng noo nang mapansing iba na sa inyo ng paligid. Hindi ito ang kwarto ko. Wala ako sa sariling kwarto ko dahil wala ang litrato ng kambal sa lamesa kalapit ng kama ko. Inilibot ko ang tingin sa buong paligid ngunit tuluyang nanlaki ang mata ko nang magawi ang tingin ko sa lalaking mahimbing na natutulog sa aking tabi. Nakatagilid ito habang nakaharap sa gawi ko. Lantad din sa mga mata ko ang malapad na likod nito dahil wala itong damit pang itaas. Napatingin ako sa mukha nito. He's handsome. Para itong anghel na payapang natutulog pero hindi yun ang kinababahala ko. I know him. Tuluyan ang kumabog ang dibdib ko. Parang gusto kong maglaho o kaya'y bumuka na lang sana ang kinahihigan ko at lamunin ako. Kilala ko ang lalaki na sa tabi ko. Kilalang kilala. Ang taong hinihiling kong sana hindi na muling makasalubong pa sa daan. Ang kahuli-hulihang lalaking gusto kong makalimutan. Rafael Mercado, my best friend's boyfriend more than 6 years ago. Hindi ko alam kung ang dalawa pa rin hanggang ngayon dahil matagal ng panahon na akong walang balita sa lahat. Pero ang magising na katabi ito ay isang pagkakamali. Napakalaking pagkakamali. Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit laging siya pa? Napahilamos ako ng mga kamay sa mukha nang wala sa oras at nang itaas ko ang puting kumot at tingnan ng mga katawan namin. Gusto kong sabunutan ng sarili ko nang makumpirma ang hinala ko. Wala kaming suot na kahit na anong saplot. Hindi ko maiwasang mapasinghap. Gusto kong batukan ng sarili ko. Nakagawa na naman ako ng isang kamalian.
Kinakabahan ako ng todo. Parang gusto lumabas ng puso ko sa dibdib ko sa sobrang lakas ng tibok nito. Parang gusto ko nalang ipukpok ang ulo ko sa dingding upang makalimot. Maingat ngunit mabilis akong bumangon at nagbihis. Hindi ko na alintana ang pumipinting na litid sa aking ulo. Kailangan ko munang makalabas sa kwartong kinaroroonan namin bago pa man magising si Rafael. Nagkalat pa ang mga damit namin sa sahig. Nahirapan pa akong hanapin ang isang pares ng sandals ko na nakita ko sa may center table. Hindi ko alam pero parang dinaanan ng bagyo ang buong kwarto. Nagkalat ang mga unan sa sahig at kung saan-saan ko nakuha ang mga damit ko. Matapos magbihis ay mabilis, ngunit may pag-iingat akong lumabas ng pinto. Binigyan ko pa ng huling tingin na lalaking natutulog pa rin bago tuluyang isinara ang pintuan. Nakahinga ako ng maluwag bago napatingin sa relong pambisig. 6:30 na ng umaga. Muli ay nanlaki ang aking mga mata nang maalala ang kambal. Patakbo kong tinungo ang elevator. Kailangan ko makauwi agad sa bahay bago pa man magising ang kambal, ngunit kadalasan alas 6 ay gising na ang mga ito kaya mas lalo akong nababahala. Tinawagan ko si Margaret nang makasakay na ako sa elevator pababa. Nakailang ring pa bago ito sumagot. Hello? Inaantok na sagot ng kaibigan ko. Hello? Where are you? Tanong ko agad. Ikaw ang dapat kong tinatanong yan. Asan ka? Alam mo bang mas nahilo ako sa kakahanap sa'yo kaysa sa mga alak na nainom ko? Saan ka ba pumunta at bigla kang nawala? Pagbubunga nga agad nito. Bahagi ako pang inilayo sa tangang cellphone dahil kulang na lang ay sumigaw si Margarita buhat sa kabilang linya. I'll explain to you later. Bye. Putol ko agad sa usapan namin at ibinaba ang tawag. Parang minamartilyo pa ang ulo ko. Hindi pa nagsasink in sa akin ang lahat ng katangahang nagawa ko kaya iiwasan ko muna ang sermon mula kay Margarita. Nang makalabas ako sa hotel, hindi ko pa alam kung saan sasakay dahil hindi ko alam kung nasan ba ang kotse ko. Kaya nagtaxi na lang ako upang mas mabilis na makauwi. Saka ko napoproblemahin ang kotse at ang mahalagay makauwi muna ako sa mga anak ko dahil sigurado ako nag-aalala na ang mga ito ng husto. Hindi ko alam kung ano ang unahing isipin. Ang katangahang nagawa ko na naman o ang mga tanong na sasalubong sa akin dahil inumaga na akong umuwi. Kilala ko ang mga anak ko. Hindi ako tatantanan ng mga ito hanggat hindi ako nagpapaliwanag at anong sasabihin ko. Na natulog ako kasama ang lalaking hindi ko na dapat makita pa. Napakalaki ko talagang gaga. Habang nakasakay sa taxi, pauwi, pilit kong inaalala ang nangyari ng nakaraang gabi. Ngunit wala akong maalala. Sumasakit lang ang ulo ko. Ang natatandaan ko lang ay umiinom ako sa isang tabi habang binabantayan si Margarita na nagsasayaw sa gitna ng dance floor. Hanggang doon lang naalala ko, tapos tila blackout na. Wala na akong maalala. Ilang beses kong tinuktok ang ulo ko ngunit napaaray ako ng may maliit pero matigas na bagay na tumama dito. Napatingin ako sa kanang kamay ko. Kulang na lang lumuwa ang mga mata ko nang makita ang singsing na nakasuot sa right ring finger ko. Saan ang galing ang singsing na suot ko? Wala akong matandaan na may suot na singsing ng nakaraang gabi at lalong wala akong pag-aaring singsing na mukhang mamahalin base sa mga batong nakapalibot dito. It looks expensive. Unang tingin pa lang, alam ko nang hindi biro ang halaga nito. Simple lang ang design pero halatang sobrang mamahalin. Paano ito napunta sa daliri ko? Hindi naman siguro ako nagnakaw, di ba? Wala naman siguro akong ginawang mas malala pang katangahan kagabi maliban sa sumiping ako sa lalaking pagmamayari na ng iba. Higit sa lahat, ng best friend ko pa. Nilalamon na naman ako ng guilt. Nalasing lang ako pero tila ang dami nangyari. Ang kaso'y wala akong matandaan kahit isa. Sa dami nang nakalimutan ko bakit ang nangyari pa kagabi. Nangangapa tuloy ako ngayon. Hinubad ko ang singsing at inilagay sa bag. Hindi sa akin ang singsing kaya mas mabuting itabi ko na lang muna ito. Pagkababa ko ng taxi ay patakbo kong pumasok ng bahay. Napatigil ako nang bumungad sa akin ang kambal na anak ko na seryosong nakaupo sa sofa sa sala na tila hinihintay talaga ang pagdating ko. Bakit ngayon ka lang, Mommy? Agad ay tanong ni Ryan na nakakunot na ang noo. Where have you been, Mom? Tanong naman ni Ryan na masusi akong pinagmamasdan. Lagot na. Paano ba ako magpapaliwanag? I'm sorry, guys. Panimula ko. Lumakad ako papalapit sa dalawa pero hindi man lang kumilos sa mga ito para lapitan din ako kaya umupo na lang ako sa isa pang-isahang sofa. Mom, got drunk and slept at Tita Margaret house. Kalahating totoo at kalahating kasinungalingang paliwanag ko. You promised to come back early.
Nakaingos na saad ni Ryle. Inglesero talagang isang ito. Masyado. Hindi gaya ni Ryan na nagtatagalog. Early means maaga, mommy. Not umaga. Ani naman ni Ryan. Para akong batang tumakas na nahuli na magulang sa sitwasyon namin ngayon. Minsan ako nahihirapan sa pagiging matalino ng mga anak ko. Hindi ito gaya ng ibang normal na bata na madaling mauto at madalas nahihirapan akong magpalusot kapag may nagagawa akong kasalanan o hindi nagustuhan ng dalawa. Masyadong matatanong ang dalawa na hindi ako tatantanan hanggang sa maliwanagan ng mga ito. Mommy will promise that she will not drink again and will never ever break her words. I promised while raising my right hand to swear. So, can you forgive Mommy now? Mataman muna akong tinignan ng dalawa na para bang tinitimbang ang aking sinabi. But you just broke your promise last night. Seryosong saad ni Ryle. Mommy said she slept with Ninang Margarita. Pagtatanggol naman sa akin ni Ryan, I knew, but I am just worried. Komento ni Ryle na seryoso pa rin ang muka. I am worried too, but Mommy already said sorry. Can we just forgive her? Nanonood lang ako sa pag-uusap ng dalawa. Hinahayaan ko magdebate ang mga ito kung patatawarin ba ako o hindi. Naaaliw din ako sa paraan ng pag-uusap ng kambal. But what if she breaks her promise again? May lungkot sa tinig ni Ryle. Hindi ko maiwasang makonsensya. Then we will not talk to her for a day. Suwestyon naman ni Ryan. You can't do that because you talk a lot. You are too talkative. No, I am not. I am your kuya, believe me. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang mga anak ko lang talaga ang kaya akong pangitiin sa kabila ng mga iniisip ko. Okay, did you eat your breakfast? Pag-iba ko ng usapan at sabay naman tumango ang dalawang bata. Mommy, sandali. Nag-uusap pa kami kung patatawarin ka namin. Ani Ryan. You won't forgive Mommy? Kahit sabihin ko na pupunta tayo ng mall? Really? Nangingislap sa tuwang saad ni Ryan habang tahimik naman sa tabi nito si Ryle. Yes, pero dahil hindi nyo naman yata ako bati, wag na lang. Mommy, no! We already forgave you. Basta uuwi ka na palagi, hindi ka na mag-sleep kina Ninang Margarita. Mabilis na saad ni Ryan. That's good. Now, call Yaya Norma and take a bath. We will go to the mall. Weka ako na ikinangiti ng mga ito. Yay! Mommy, are we going to buy toys? Excited na tanong ni Ryan. Yes. Mommy, I don't like toys. I want books. Ryle said. Okay, now go. Prepare yourselves, boys. Utos ko. Masayang tumayo ang dalawa. They kissed my cheek first before they ran to their rooms while shouting their yaya's name. Ang bilis mong mauto. Narinig ko pang saad ni Ryle kay Ryan bago pumasok ang dalawa sa kwarto na ikinangiti nila. Marahan naman akong tumayo. Masakit ang balakang ko pero kailangan kong kumilos upang igala ang mga bata para makabawi sa mga ito. Pagkapasok ko sa kwarto ay agad kong tinawagang muli si Margarita. Mabilis namang sumagot ang huli. Hello? Di pa ako tapos magsalita kanina, pinagbabaan mo na ako. Bungad agad nito. Tila nayayamot sa ginawa kong bigla ang pagbaba ng tawag kanina. I need you to find my car. Walang paligoy-ligoy na pahayag ko. Huh? Bakit? Hindi mo ba sinakyan iyon pa uwi? Kagabi? No. Something happened last night. Ano? Huwag mo akong binibitin? Reklamo nito sa kabilang linya. Hindi ako nakauwi. Basta, mahabang kwento. Sa ngayon dadalhin ko muna ang kambal sa mall para bumawi dahil mukhang nagtatampo sila. Paliwanag ko kay Margarita. Teka, isa-isa nga lang. Hindi ka nakauwi? Kung ganoon, saan ka nagpunta? Ano ba talaga nangyari? Pinapakaba mo kung babae ka? Sunod-sunod na tanong nito. Halata sa boss nito ang pagkainip at pag-aalala. Hanapin mo muna ang kotse ko. Baka nasa bar. Naman, hindi ako sigurado. Basta iiwan ko kay Narmang susi. Ikaw na bahala. Saka na ako magkukwento sa iyo. Kailangan ko munang maligo. Pakiramdam ko'y naglalagkit na ako. Inamoy ko ang sarili ko. May halong amoy alak at mint ako. Nalukot ang ilong ko sa pinaghalong amoy. Siguraduhin mo lang na talaga magkukwento ka. Sabado ngayon pero marami pa rin tayong customer pero inuutusan mo ako. May pagmamaktol sa boss nito pero alam niya nagbibiro lang ito. Kung sa bagay, boss nga din pala kita. Huwag ka na magdrama, bibili din ako ng gift mo. Nakalimutan ko kasing bumili ng isang araw. Sige, magpapaalam lang ako kay Angie. Tukoy dito sa receptionist ng boutique.
Biblisan ko. Basta yung regalo ko ha. Huwag mong kakalimutan. Bye! Ito na ang tumapos at nagbaba ng tawag. Naiiling na nagtungo na lamang ako sa bathroom upang maligo. Napatulala ako sa refleksyon ko nang makita ko ang dibdib ko na puno ng mapupulang marka nang mahubad ko na ang lahat ng saplot ko sa katawan. Hindi ko mapigilang mag-init ng aking mga pisngi. Dali-dali akong tumapat sa shower. Inaasahang mabubura ng tubig na dumadaloy dito ang nangyari ng nakaraang gabi. Ngunit kahit wala akong maalalay, may naiwan namang ebidensya sa katawan ko. Mariin kong kinuskos ang bawat parte ng katawan ko na tila ba mabubura noon ang mga bakas na nangyari ng nakaraang gabi. Bakit ba sa tuwing may gagawin akong kagagahan sa buhay, kailangang sangkot palagi si Rafael? 2 beses. 2 beses na ako nakagawa ng malaking katangahan kasama ang lalaking hindi ko inaasahan. Mabilis ako nagbihis matapos maligo dahil alam kong kukulitin na naman ako ng kambal kapag natagalan. Mommy, nasa ang car natin? Tanong ni Ryle nang lumabas kami ng tarangkahan at mapansin itong wala ang sakyan. Hiniram kasi ng tita Margarita niyo pero isasoli din naman niya mamaya kaya magtataksa na lang muna tayo. Pagsasinungaling ko, tila dumadami na alistahan ng kasalanan ko. Baka hindi na ako tanggapin sa langit sa dami ng kasinungalingan ko. Mabilis naman kaming nakasakay at nakarating sa pinakamalapit na mall. Nag-iisang mall ito sa San Antonio na pagmamayari ng mga Geocrasis. Ryan, don't run! Saway ko kay Ryan na bigla itong tumakbo habang nanatili naman tahimik sa tabi ko si Ryle. Nasa loob kami ng department store. Nasa kids cloth section sila nang tumakbo si Ryan papunta sa toy section. Kaya napasunod na lang kami ni Ryle. May kakulitan pa namang taglay si Ryan kaya mas kailangan ko itong bantayan at baka mawala din ito. Maliit lang ang mall na kinaroroonan namin pero mahirap ng malingat. Pagkatapos naming mamili ng mga laruan ay tumungo naman kami sa bookstore upang bumili ng librong gusto ni Ryle. Baby Ryle, you already had a lot of books in our house. Saad ni Ryan habang nakatingin din sa mga libro. Stop calling me baby. Nakasimangot na saad naman ang kakambal nito. But you're my baby and I am your older brother. Makulit na komento ni Ryan na lalong ikinasama ng tingin ni Ryle dito. I am not your baby. I am Mommy's baby. Ani Ryle at kumuha ng libro tungkol sa mga hayop. Wow, animals book. Tuwang-tuwang saad ni Ryle at pumapalakpak pa ito. Pinapanood ko lang naman ang mga ito. Sanay na ako sa minsan ay asara ng dalawa at mas lalong sanay na ako na mabukang parang alalay ng dalawa. Dahil madalas kapag namimili kami, nahayaan ko silang mamili ng gusto nila. Hindi naman sila magastos. Kontento na sila sa isang bagay na bibilihin kaya hindi ako namang problema. Yes, I love animals. That's why I love you. Seryosong saad ni Ryle at nauna na lumakad papunta sa counter. Mommy, his bad. Nakapout na sumbong sa akin ni Ryan. Nagpapaawa ang mukha nito sa akin. Bagay akong ginulo ang buhok nito. Inaasar mo kasi. Because he's always pickon. Anito at humahagikik. Matapos namin magbayad sa biniling libro ni Ryle ay nagtungo naman kami sa isang store para bumili ng regalo ko kay Margarita. Habang namimili ako ng bag ay bigla namang tumakbo si Ryan habang yakap-yakap ang bagong transformer na laruan nito. Sundan ko naman ito habang hawak ko sa kamay si Ryle. Ryan! I said don't run! Saway ko dito. Lumingon sa akin si Ryan habang tumatakbo pa rin kaya nabangga ito sa nakasalubong. Pero nagsiklab sa galit ang nadarama ko nang itulak pa ito dahilan para matumba ang bata. Dali-dali naman ako lumapit kay Ryan at tinulungan itong tumayo. Hinimas ko mga binti nitong nasaktan. Are you okay? Nag-aalalang tanong ko dito. Tumango naman si Ryan kahit na namamasa-masa na ang mga mata nito at halatang pinipigilan ang umiyak. You witch! Why did you push my brother? Biglang sikmat naman ni Ryle sa nakabangga ni Ryan. Ryle, stop it! Saway ko. Galit ako sa babaeng nakabangga ng anak ko pero ayoko namang maging bastos ang kambal. Hinawakan ko sa magkabilang kamay ang kambal bago tumayo at hinarap ang babae ngunit parang nastatwa ko nang makita ang mukha nito. Anong ginagawa nito sa San Antonio? Bakit tila lahat ng taong parte ng nakaraan ko'y sabay-sabay na bumabalik? Masaya ko makita itong muli ngunit mas nangingibabaw ang takot na aking nadarama. O mas tamang sabihin, nakokonsensya pa rin ako. Baka nga habang buhay ko nang dali ng guilt na nadarama ko. My best friend is now in front of me. Hindi ko alam kung ano ang dapat at tamang maging reaksyon ko sa muling pagkikita namin.
Parang nagulat ka yata. Komento ng babae nang matigilan ako. Naan, biglang nablangko ang utak ko. Hindi ko alam kung magagalit sa babae dahil sa ginawa nitong pagtulad sa anak ko o lalayo na lang para umiwas dahil hanggang ngayon puno pa rin ng guilt ang puso ko dahil sa nagawa ko noon dito. Kasalanang nagbunga at kailan may hindi ko matatakasan. Pero hanggat kaya kong itago ay gagawin ko. The one and only. Ang tagal mong nawala. Dahil ba sa kanila? Mapanuyang tanong nito habang tinitingnan ng mga anak ko. Nabuntis ka? Tapos hindi pinanagutan? Tama ba ako? Kaya ka bigla naglaho? Hindi ko alam na may kalandian ka din palang taglay. Akala ko pa naman santo ka. Mali pala ako. Masakit ang bawat salitang binitawan nito pero ayoko ng gulo lalo na sa harap ng mga anak ko. Hindi ako malandi. Hindi ko lang sinasadyang magkamali. Pasensya na pero sana hindi mo itinulak yung bata. Hindi naman niya sinasadyang mabangga ka. Tugon ko na binabalewala ang mga pasaring niya. Hindi ko siya papatulan dahil alam ko may kasalanan ako sa kanya pero wala pa din siyang karapatan na pagsalitaan ako ng ganoon. Wala siyang alam sa totoong nangyari at wala na akong balak pang ipaalam sa kanya dahil baka kamuhian pa niya akong lalo. Dapat kasi hindi ka pabayang ina. Alam mo na matao dito sa mall pero hinayaan mong tumakbo yung anak mo. Paninisi pa nito sa akin. Alam kong may kasalanan ako pero hindi naman na nito kailangang itulak pa ang bata. Masyado naman yata itong marahas. Nagbago na ito. Hindi na ito ang Mea na nakilala ko. Masyado nang magaspang ang ugali nito ngayon. Hindi ako pabayang ina. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Bakit ba ganyan ka kung makapagsalita? Nawala lang ako na mahigit na 6 na taon pero naging malala na yata ang pagiging magaspang na ugali mo. Hindi ko na mapigilang sagutin ito dahil kapag anak ko na ang pinag-uusapay, wala na akong uurungan na laban.